kaya naman ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. May isang pagkakataon na inimbitahan si Mara na magbahagi ng salita ng Diyos sa isang maliit na grupo. Pakiramdam niya ay handa siya. May mga kwento, may sigla, at alam niya kung paano kunin ang atensyon ng mga nakikinig. Ngunit habang naghahanda, may bumigat sa kanyang puso. Napansin niyang mas iniisip niya kung paano magiging maganda pakinggan ang mensahe, kaysa kung ito ba ay tunay na tapat sa salita ng Diyos. Madaling gawing encouraging ang isang mensahe. Mas mahirap ang manatiling tapat sa katotohanan. Ito ang binibigyang diin ni Pablo kay Tito. Ituro ang naaayon sa wastong aral. Hindi sapat ang mahusay magsalita o maging relatable. Ang mahalagang tanong ay, kung ang itinuturo ba ay nakaugat sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang wastong aral ay hindi lang tama sa isip, ito ay humuhubog ng buhay. Mahalaga ito dahil ang pananampalataya ay hindi nakatayo sa opinyon o personal na karanasan, kundi sa katotohanang inihayag ng Diyos. Ang maling turo, kahit kaaya-aya pakinggan, ay hindi kayang magligtas o magbago ng puso. Ang wastong aral ang ginagamit ng Diyos upang ihayag si Kristo, ituwid ang maling direksyon, at palakasin ang kanyang bayan. Hindi tinawag si Tito para mag-imbento ng bagong mensahe, kundi para ipahayag ang ipinagkatiwala sa kanya. Gayon din tayo, ang layunin ay hindi ang maging popular, kundi ang maging tapat. Ang kapangyarihan ay nasa salita, hindi sa ating husay o estilo. Sa huli, pinili ni Mara ang kasimplehan at katapatan. Hindi lahat ay humanga, ngunit may ilan na nakaunawa, at iyon ay sapat na, sapagkat kapag ang aral ay matibay, ang buhay na itinatayo rito ay mananatili. Kapag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ano ang mas inuuna mo? Ang maging kaaya-aya pakinggan o ang maging tapat sa katotohanan? Paano ka tinatawag ng Diyos na manindigan sa wastong aral, kahit hindi ito laging madaling tanggapin? Panginoon, turuan mo po akong mahalin ang iyong katotohanan, higit sa aking sariling opinyon. Ilayo mo po ang aking puso sa tukso, na gawing magaan ang mensahe, kapalit ng katapatan. Naway ang aking itinuturo at isinasabuhay ay laging nakaayon sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.